Muli ay hindi kinaya ni Ogata ang bilis ng pagpapatakbo ni Hinata kaya nagsuka ito, lalo na ngayong nai-upgrade na ang sasakyan. Gayunpaman, sinabi ni Hinata na mas higit pa iyon kaysa sa inaasahan niya. Kahit paakyat ay malakas pa rin umano ang hatik niyon sa ikatlong kambyo, kaya't iyon daw talaga ang gusto ni Hinata para sa GT86. Sa ganoong bilis ng arangkada ay kaya na umano niyang makipagsabayan sa mga nangungunang kotse kahit tuyo ang kalsada. Dagdag pa ni Hinata na napakadali pa rin yung imaneho kahit pantay ang hatik ng makina, at malaking tulong iyon sa dikitang laban sa karera, kaya lalo nitong hinangaan ang naging trabaho ni Okayama. Pagkatapos nyon ay sumakay na muli ang binata sa sasakyan upang subukan iyong patakbuhin sa pinakamabilis na kaya nyon, nang sa ganon ay masuri pa umano nito ang ilang maliliit na detalye. Habang papalayo ang binata, napaisip si Ogata at sinabi sa sarili na 100 horsepower lang naman ang nadagdag at naging 300 horsepower ang lakas ng makina. Napatanong tuloy si Ogata sa sarili kung talaga bang naniniwala sina Hinata at Okayama na kaya na nilang makipagsabayan sa mga halimaw na may 600 horsepower. Nang sumunod na araw, inianunsyo na ang pagsisimula ng ikatlong karera ng MFG ngayong season, ang Peninsula Manazuru. Matapos ipaliwanag ang haba ng kurso at kung ilang lap ang bubuuan ng karera, sinimulan na nina Ishigami at Nozomi ang coverage para sa unang araw ng karera. Sumunod sina Otani at Oishi para sa ikalawang araw, at habang pinapanood yun ni Hinata ay pinaalala ni Ogata sa binata na bukas na ito sasalang. Dahil sa huling dalawang beses ay sa bandang huli si Hinata sa running order, naisip ni Ogata na itanong kung mas mahirap ba para dito kapag mas maaga ang pagtakbo. Sumagot ang binata at sinabing hindi naman dahil pareho lang naman umano para sa kanya. Pinaghahandaan lang daw ni Hinata ng mabuti ang bawat takbo para maibigay niya ang pinakamahusay niyang performance. Kaya naman, maaga man o huli ang oras ng pagtakbo niya ay hindi naman umano yun dapat maapektuhan ang performance. Sa katunayan ay excited pa nga umano si Hinata at hindi na makapaghintay na magmaneho sa Manazuru course, kaya naman sinabi ni Ogata sa kanyang sarili na kailangan niyang maging mas matatag sa aspetong iyon kung gusto niyang maging karapat-dapat na partner ni Hinata. Kinagabihan, bago matulog ay nag-ensayo muna si Hinata sa pamamagitan ng pag-i-imagine na nakasakay siya sa kotse at tumatakbo sa totoong kurso. Nang sumunod na araw, bago sumalang sa qualifying ay nagawa pa ni Hinata na pumasok muna sa trabaho kaya sumabay na ito kay Ren sa paglalakad. Mabilis na lumipas ang oras, at hindi nagtagal ay dumating na si Hinata sa Manazuru. Habang hindi pa nagsisimula ang karera, nilapitan muna ni Nozomi si Hinata upang ibigay ang isang munting regalo. Isa iyong lucky charm mula sa Hakone Shrine, na ayon kay Nozomi ay lagi nilang binibisita ng kanyang kapatid bago ang bawat karera. Naantig si Hinata dahil kahit magkatunggali sila ni Nozomi sa karera ay binigyan pa rin siya nito ng isang pampuswerte, kaya naman taos puso siyang nagpasalamat kay Nozomi at hiniling na sana ay swertehin din ito. Pagkaalis ni Nozomi ay sakto namang dumating si Eva upang muling sumama kay Ogata sa loob ng booth. Hindi nagtagal, pamwesto na rin si Hinata sa starting gate sakay ng kanyang GT86. Ilang sandali pa, nagsimula na ang countdown mula 10 segundo na siyang hudyat ng pagsisimula ng karera. Kasabay ng pangyayaring iyon ay mabilis na nagradyo si Ogata kay Hinata upang paalalahanan ito na ang pinakamapanganib umanong bahagi ng kurso ay ang tulay at ang tunnel malapit sa starting point, sapagkat halos wala umanong magiging visibility roon kaya kailangan nitong magdoble ingat. Pagkatapos ng 10 segundo ay nagsimula ng umarangkada si Hinata. Hindi nagtagal ay narating kaagad nito ang tunnel na siyang sinasabi ni Ogata na halos walang magiging visibility dahil sa pagbabago ng liwanag. Gayunpaman, tila baliwala lang kay Hinata ang nakasisilaw na liwanag dahil nananatili pa ring mabilis ang takbo nito. Habang binabagtas ni Hinata ang ikalawang tunnel ay sinasabi ni Eva na kapag nagkamali ang isang driver sa section na iyon ay mahihirapan ng makabawi pa sa natitirang bahagi ng lap. Nang makalabas sa pangalawang tunnel ay napansin ni Ogata na masyadong nagiging mabilis ang takbo ni Hinata, hanggang sa sabay na nagulat ang dalawa ni Eva nang makita na mula sa pagdikit sa loob ng kurbada ay halos kiniskis na ni Hinata ang pader sa labas habang dumaraan. Sinabi naman ng commentator na walang kahirap-hirap na nalampasan ng 86 GT ang Rouge, at hindi pa umano kailanman nagpakita ng ganong klaseng bilis noon ang GT86. Pagdating naman sa bahaging paliko ay nagpakita rin ng napakagandang handbrake turn ng GT86, kaya sa checkpoint ay pansamantala itong umakyat sa ikatlong pwesto. Hindi makapaniwala si Eva na ang inilagay lang na turbo sa sasakyan ni Hinata ay 300 horsepower, at sinabi sa sarili na 100 horsepower lang naman ang napadagdag pero nalampasan nito ang black and white section sa antas na wala pang ibang nakakaabot noon. Nang sabihin ni Ogata kay Hinata na kasalukuyan itong nasa ikatlong pwesto, tumugon ang binata at sinabing hindi pa naipapakita ng turbocharged na GT86 ang tunay nitong kakayahan, bagay na ikinagulat ni Ogata.
Kasunod yun ay sinabi ng commentator na ang ruta ngayon ay unti-unting paakyat patungo sa Old Manizuru Station, at determinado naman umanong inaakyat ng GT86 ang bahaging iyon. Maliwanag din umano na hindi na yun gumagamit ng naturally aspirated na makina, kundi turbocharged na iyon. Dagdag pa nito na mukhang sa wakas ay nagkaroon na ng mas malaking lakas sina Kenote at ang GT86. Mas lalo pang humanga ang commentator nang umakyat si Kenote sa ikalawang pwesto, dahil nalampasan yun si Oishi, na gumamit ng isang Lamborghini. Nagpatuloy si Kenote sa pag-atake, at ang susunod naman nitong haharapin ay ang pinakasentro ng Peninsula Course. Habang pinapanood ang pagtakbo ng binata ay humanga si Eva at sinabi sa sarili na iyon ang pinaka nakakahanga kay Kenote. Unang beses pa lang kasi ng binata sa rutang iyon pero eksakto na agad ang mga linya nito at wala itong pag-aalinlangan sa pag-apak sa silinyador. Parang dalawang kurbade na umano ang iniisip ni Kenote habang nililiko pa lang ang kasalukuyan, bagay na hindi umano kayang gawin ni Eva kahit gaano pa nito kagusto na gayahin iyon. Maya-maya pa, narating na ni Kenote ang bahagi ng kurso na kung saan halos kapantay na ng dagat ang taas ng ruta, at hanggang doon ay hindi pa rin nagpapakita ng pagbagal si Kenote hanggang sa magawa na nitong manguna sa leaderboard. Dahil doon ay sinabi ng commentator na mukhang balak ni Kenote na palakihin pa ang agwat nito sa car number 1. Ayon pa rito, pangatlong araw pa lang ng karera pero tsaka pa umano nila makikita ang pinakamalalakas na driver ng MFG, at siguradong mapipilitan umano ang mga iyon na higaitan ang oras na itinakda ng GT86. Nang mga oras na iyon ay napapanood ni Soatari ang karera, at sinabing gaya ng sinabi niya noon ay si Kenote talaga ang nakakatakot na makaharap. Para naman kay Beckenbauer, itinuturing nito si Kenote na isang nakakairitang lamok na iikot-ikot sa harap niya. Habang nagpapatuloy ang takbo ni Kenote ay nagulat sina Ogata nang makita na mukhang mababasag din ni Kenote ang course record. Hindi nagtagal ay inianunsyo ng commentator na nabasag na nga ni Kenote ang course record, at sinabing na ipasok na ni Kenote ang pangalan nito sa kasaysayan ng MFG.